Good morning. Alam ko anong unahin ko. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Pinahirapan ko lang naman yung sarili ko. Pwede naman pala kung naisip yun. Guys, good morning. Ayan, mag-aanak tayo. Gaming chair. Ginagawa mo! Ayan, dahil mag-unbox tayo ng gaming chair, samahan niyo po ako. Ang bruha ko po. Bagong gising ang person. Wala kang gas. Namahilan ako ng buo. Talaga naman, pinahirapan talaga tayo sa pag-unbox. Galit na galit sa balot. Pero good thing yan mga mima. Mabigat-bigat din siya. Kaso may sila na yung box. Yan na guys, malapit na tayo sa katotohanan. Makikita na natin ang ating gaming chair. At ito na guys, yung pinaka sandalan sa likod. Ilabas na natin ang laman ng box. Yung nilabas ko, yun yung pinaka-adjustan niya sa ilalim. Pwede mo siyang ibaba, pwede mo siyang taasan. Ito naman guys, yung bracket ng patungan ng paa. Since guys, mag-isa lang tayo ng araw na yan, minsan kailangan nating matutong mag-isa para makabangon at makatayo sa sarili mong mga paa. Good yarn! At ito naman guys, yung sa paywan ng paa. At yung nilabas ko naman mga screw. Ito naman yung sandalan sa likod. Tada! Itabi muna natin yun. Sunod, ito naman yung sa upuan mismo. At ito naman yung nilalagay sa patungan ng paa. Ilulusot mo lang siya dun sa may bracket. Wala na. Nabas ko na. Lahat ng laman. At ngayon naman, samahan niyo naman ako magbuo. Ba't naman ganoon? Sumayaw ang ate mo. Anyways guys, dahil mabait tayo, hindi pa tayo nagbabasa ng user guide. Tamang hula lang ang ate nyo. Anyway, ako kasi yung tipo ng taong makalikot yung kamay, mahiling mag-explore, at madaling mag-curious. Inaaral ko ang isang bagay para dagdag kaalaman. Ay, sorry guys, hindi na pala ninyo ako nakikita. Hindi naman kayo nagsabi kaagad. Actually, that time, hindi ko alam kung anong unahin ko. Kaya, inaaral ko muna at sinusuri na mabuti ang mga parte nito, mga mima. Parang mali yata yung hawak ko. Dahil mabait tayo at hindi na nagbabasa ng user guide, push mo yan, te. At ito na guys, gumana na yung utak ko. Inulang na yung gulong. Kailangan talaga i-push mo siya ng malakas para pumasok ng maayos sa butas. Kaya naman, iba na ang isip nyo sa butas na tinutukoy ko. At sa wakas, naikabit na natin. At sunod naman yung bakal sa ibabaw. And I enjoying every moment sa mga achievement ko sa buhay ko. At susunod naman po, yung mismong base ng upuan. Kuha na lang po ako ng kuha ng mga materials dyan kasi hindi ko alam kung ano yung una kong ilalagay. Kinakapa ko muna yung mga butas. Mga mima, kakaiba na naman iniisip nyo. Ngayon guys, buksan na natin yung mga tornilyo at mga allen na nasa loob. Chinek ko muna yung camera kung gumagana pa ba. To make sure kung nandyan pa ba kayo. Stay tuned lang mga mima, mabuborin natin to. At ayun na nga mga mema, nabuksan na natin.
At ayun na nga guys, trying hard to figure out na naman ang peg ng ate nyo. Dahil pinag-iisipan ko ng mabuti at inoobserbahan ko muna ang mga materyales upang matukoy ko kung ano ang unang materyales na gagamitin ko. Tignan nyo ako mabuti kung paano ko sinusuri ang bawat sulok ng materyales. Pero minsan hindi ko maiwasang enjoyin at sulitin ang bawat sandali. "2,000 years later." At sa wakas, gumana na rin yung utak ko. At ilalagay ko na yung sinabi ko kanina na adyasan pataas pababa ng upuan. Dito mo rin matatagpuan ang adyasan sa likod para maging komportable ang iyong pag-upo. Makikita nyo naman guys na hirap ako magpasok ng mga tornilyo dahil hindi ako masyadong bihasa dito. Siya nga pala guys, pagpasensyahan nyo na yung boses ko ngayon dahil hindi ako sanay masyado mag voice over. Sana po magustuhan nyo. Hello mga Mima, nandiyan pa ba kayo? Chinek ko lang yung camera kung naka-open pa. Balik tayo sa video guys. Pinas-forward ko muna yung video kasi sobrang haba nito. Nahirapan kasi talaga ako sa pagpasok ng tornilyo. Nang mga oras na yan, seryoso na ako. Kaya nang pagsiseryoso ko sa kanya, pero pinaliwala lang niya. At finally, natapos na rin tayo. Isusunod naman natin yung patungan ng paa. Hihigpitan ko lang ng maigi yung tornilyo para safe siya upuan. Pagkatapos ay isusunod na natin yung patungan ng paa para komportable tayo umupo at maaari na rin natin itaas ang ating paa habang nakaupo sa gaming chair. Habang sinusuri ko yung mga tornilyo na kung ano ang dapat ilagay, nais ko lang malaman nyo na minsan kailangan nyong matutong maging independent dahil hindi lahat ng oras nandyan ang magulang nyo para kayo ay tulungan at gabayan. At subukang tumayo sa sarili mong paa para kaya mong harapin ang anumang pagsubok na darating sa buhay mo. Ako kasi, simula ng bata pa lang ako, simula nung iniwan kami ng aking ama, tinuruan na ako ng aking mahal na ina gumawa at gumalaw sa mga gawaing bahay, lalo na sa paghahanap buhay. At dahil doon, natuto ako magbanat ng buto at tumulong sa magulang. Kaya laking pasalamat ko sa aking mahal na ina na hindi kami pinabayaan at iniwan sa kabila ng hirap at sakripisyong kanyang pinagdaanan. Kaya ang aking ina ang aking inspirasyon, kaya ko ito ginagawa ang pagbablog at maging content creator dahil hangad ko lang nabigyan siya ng matiwasay at matinong pamumuhay. In short, mapasaya at maiahon sa hirap ng buhay. Let's back to reality. Balik tayo sa vlog. At ayun na nga, natapos na natin ang pagkabit sa base ng upuan. Susunod naman natin ngayon ang sandalan ng likod. Sa part na to mga Mima, hindi ko alam kung saan napunta yung utak ko. Para tayong syunga dito. Hirap na hirap tayo dyan mga Mima. Why are you running? Why are you running? Oh my God! Wow! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. As you can see, sa part na to, tumatakbo yung binubuo na nating gaming chair. At guys, na-realize ko na pagkasyunga tayo sa part na to. Tuwang-tuwa pa ako sa sarili ko dahil sa kagawang ko.
Kasi, pinahirapan ko lang naman yung sarili ko. Pwede naman pala siyang alisin. Siyo nga. Bakit ngayon ko naisip yun? Kasalanan talaga to ng base chair. Anyway, pagkatapos natin ikabit ito, malapit na tayo sa exciting part. And, for the haggard ng person, pagod na yan. Ayan na guys, tapos na. Next, yung handle naman. Madali na lang siya ikabit kasi last part na siya. I-pass forward na lang natin ulit. Mga mima, tignan niyo yung electric pan. Gusto nang bumitaw ng electric pan. Ngunit ayaw pa ng puso. Gusto ko na bumitaw. Nagre-reklamo na yung electric pan, mga mima. Napagtripan yung electric pan. Anyway guys, kunting kembot na lang, matatapos na tayo. Tada! Finish na sa wakas. Uy, for the trial ang ate nyo. Wow! Yung mga oras na yun, hindi ko pa alam yan. Iset. Yung likod. Okay siya. Okay. And next, ikakabit na lang natin yung mga unan niya. Ang cute guys! Pero gusto ko sana black, white, mga ganun. Pero, okay na rin yan. Sunod, yung patungan ng paa. Ayan guys, naikabit na natin. Higpitan na lang natin yung tornilyo. Nagka-struggle din ako dyan sa pagkabit ng tornilyo kasi hindi siya maipasok. Dahil nga guys, bago pa ito, masikip pa ang butas mga mima. Struggle is real. Finally, tapos na tayo. Next naman, ikabit natin yung unan ng balakang. Malapit na tayo matapos, Bini. Ginagawa mo! Stay tuned, mga mima. Tada! Ito na siya. Wow. Ayan guys, ng part na yan, hindi ko pa alam masyado gamitin yan sa bandang ibaba. Pero, lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Ang sarap naman sa pakiramdam na na-achieve mo yung pangarap mo. Ay, tapos na guys. Tapos din ang pagkabit. Thank you so much. Sana gustuhan nyo ang pagiging kalikot girl natin today. At, bye! See you on my next video. And don't forget to subscribe, like, share, and leave comment down below. Bye!